sa maging Pangulo ng Pilipinas, gagamitin niyo talaga ang kabataan? My God, ginagawa niyong kriminal ang kabataan natin. How much more kapag nagsilakihan na yan? Nakakatakot yung mga yan. Magiging parang ano na tayo dito sa bansa natin. Isang bansa na puro barbaro. Isang bansa na puro mga kriminal. My God, nakakatakot guys. Kaya mga kababayan, eto, sa mga darating na eleksyon, wag na wag po tayong boboto ng mga Duterte dahil sila po ay mga bayolente. Bayolente, mga kaibigan ng mga Duterte. Wala po silang idudulot na maganda sa ating bayan na kahit po ang mga kabataan natin ay tinuturuan nila para maging bayolente. Nakakatakot yan guys, no? Samantalang kung ang magiging Pangulo natin palagi ay isang Pangulo na katulad ni President Marcos na napakamahinahon, palagi na lang maximum tolerance, hindi nagtuturo ng shoot to kill na katulad ni Duterte, mga kaibigan, yan po ang gobyernong matino. At kapag nagtagal ang ganyang pamumuno, makakasanayan din ng mga Pilipino na maging mahinahon at makakasanayan din ng mga youth, no, na nakikita nila na ang kanilang presidente ay mahinahon, may paggalang sa human rights, at ito din ay kanilang gagayahin. Remember mga kaibigan, nung naupo si Duterte sa pagkapangulo, 6 na taon, ang dami, naging palamura. Ang dami mga kaibigan, simple na lang ang pagmumura. Marami mga kaibigan naging bastos. At simple na lang ang pagpatay ng tao. Nakakatakot mga kaibigan. Kaya mga guys, no, wag na wag po tayong boboto sa isang babae na kahit siya'y babae pero bayolente at mag-hire ng assassin, magpatsugi ng tao, nagmumura, namumulaklak ang bibig sa pagmumura, wala tayong makukuhang maganda sa kanya, bad influence siya sa mga kabataan. Mga kaibigan, kung boboto kayo ng presidente, piliin nyo ang good influence. Huwag na huwag nyong piliin ang mga bad influence dahil kinabukasan ito ng ating mga kabataan, ng ating mga anak at ating mga apo. Huwag nating hahayaan na magkaroon ng leader ng bansa na bad influence at walang magandang maidulot sa ating bansa. Diba? Amable, sabi ni Amable Moyna Jr., tama ka ma'am. Yes, salamat po. No? And Benson, mga DDS troll, huwag kapalmoks, peke na account nyo, nagmamalinis pa kayo. Kahit naman magmalinis sila, Benson, ay wala naman silang ililinis. Napakarumi nila, 'di ba? Sobrang dumi nila. Wala silang ililinis, no? Kaya kahit na sila yung magmalinis, wala pa rin. Talagang madumi sila. 'Di ba? Yan. Okay, no? So ano pa? So yan mga kaibigan, kasabay ng panggugulo kahapon, no? Hinak po mga kaibigan ang mga website ng gobyerno ay tinry po nilang i-hack ng 1.2 million times, mga kaibigan. Ganun po karami tinry po nilang i-hack ang website ng gobyerno habang nagaganap po, mga kaibigan, no? So weekend, no, ginagawa po nila ito, mga kaibigan. At kahapon din po, no? Pero nakita po kaagad ito ng ating DICT at na-recover po yung mga website ng gobyerno, no? So, ito. ICI Chairman Andres Reyes condemns reports of widespread distraction. Ito, mga kaibigan, no? Bakit po hinahack ng itong mga taong ito, yung website ng gobyerno, lalo na ang DPWH? Kasi mga kaibigan, gusto po nilang
sirain ang mga ebidensya. Gusto po nilang itamper ang mga evidences. Kaya po nila hinahack ang mga website ng gobyerno, lalong-lalo na ang DPWH. Kasi itatamper po nila yung mga ebidensya. Yan po mga kaibigan. Kasi sa ngayon guys, no, sa ngayon ay talagang grabe na mga kaibigan. Malawakan na talaga ang mga nadadamay dito. At talagang hindi po sila sasantuhin ng ating Pangulo. No? Hindi po sila sasantuhin. Yan. So, basahin po natin ha. ICI Chairman Andres Reyes condemns reports of widespread destruction and tampering of official documents by personnel of the DPWH in connection with anomalous flood control projects. So ganito na po ang ginagawa ng mga personnel ng DPWH. Tinatamper na po, no? Kasi marami na pong madadamay dito, no, mga kaibigan. So, the Independent Commission for Infrastructure, ICI, strongly condemns the reports of widespread destruction and tampering of official documents by personnel of the Department of Public Works and Highways, DPWH, in connection with anomalous flood control projects. Such acts constitute not only a blatant obstruction of ongoing investigations, but also a direct assault on public's right to transparency and accountability. The deliberate concealment or alteration of records undermines the rule of law and weakens the people's trust in government institutions tasked to safeguard public resources. The ICI reiterates that all records relating to public works are public property. Any attempts to destroy, falsify, or conceal them is a grave offense and carries both administrative and criminal liability. The Commission calls upon all DPWH officials and employees to fully cooperate and preserve the integrity of all documents and evidence under their custody. The ICI remains steadfast in its mandate to uncover the truth behind the anomalous flood control projects and to ensure that those responsible are held accountable. So mga kaibigan, tinatamper itong mga empleyado, no, yung mga kasi hindi naman yan gagawin ng mga simpleng empleyado doon eh. Siyempre, yung nagpapatamper nito, yung mga big fish na sila yung, alam mo na, sila yung talagang nakakatanggap ng mga, alam niyo na, ng mga malalaking pera. Sila yung mga nangungurakot. Sila yung talagang mag-uutos para itamper ang mga records na to, mga kaibigan, no, ng DPWH. So, alam na natin kung sino yan, mga kababayan, di ba? So, ayan guys, ito nga po, hindi naman po sila nagtagumpay, no, sa ginawa nila mga kaibigan dahil katulad nung kanilang yung mga website na kanilang napasok at pinapalitan nila guys, no, pero na-retrieve naman kaagad, so hindi po sila nagtagumpay pagdating po dito, no. Pero eto nga mga kaibigan, patuloy po nilang gagawin yan, no? Patuloy po silang gagawa ng mga ganyang bagay dahil po natatakot na po itong mga big fish na ito na may kinalaman sa mga maanomalya dito po sa flood control projects, no? Yan po mga kababayan. At ano pa? Naku, kawawa naman yung ating mga kababayan, no? Marami na pong lumilikas, no? Masyado kasi ano tayo eh, yung bansa natin ay from A to Z ang bagyo. Grabe. Okay. Grabe, no? Yan. Yan, sabi po dito, no?
Batay sa initial na investigasyon ng MPD at Manila LGU, may ilang personalidad daw na nag-uudyok at nagbayad umano para manggulo ang ilang lalaki sa Maynila sa kasagsagan ng protesta laban sa katiwalian ng September 21. Yan, so I will let the PNP to do the investigation. Baka hindi lang yan rapper. Mayroon diyang abogado, dating politiko sa Manila. Oh, dating politiko sa Manila. Dating politiko sa Manila. Parang alam ko na to Few days before, I have intelligence report na may mga initiator or instigator na nagpa-fund sa mga batang ito. So, alam na des. Yan. Alam na des, mga kaibigan. Yan. So guys, ngayon naman po, no, ay atin pong kukomentuhan yung sinasabi po, no, ni Amy. No? Komentuhan naman po natin si Amy Duterte. Sinabi po kasi guys ni Amy Duterte na pupunta siya sa Camp Aguinaldo at doon po siya magbibigay ng kanyang suporta. So sino-sino po ba yung nasa Camp Aguinaldo? Yung nasa Camp Aguinaldo po mga kaibigan ay ang mga DDS. No? So mga DDS po ang nasa Camp Aguinaldo. Ngayon mga kaibigan, hinanap po no, si Manang Amy sa Camp Aguinaldo pero hindi po nakita ang kanyang kaluluwa. Hindi po dumating ang kanyang kaluluwa sa Camp Aguinaldo, no? So, ngayon mga kaibigan, meron pong isang video si Manang Amy na nagba-viral ngayon, no? Nagba-viral ngayon ang kanyang video. So, tingnan po natin yung video ni Manang Amy, ha? Okay, guys, tingnan natin, Video ni Manang Amy. Yan. Tingnan natin, Si Manang Amy, komentuhan po natin ito. Video ni Manang Amy. Yan. Okay. Amy. Yan, ito po. Ako kasi 36 years namin, Bongbong Marcos. Nalulungkot lang ako kasi 36 years namin inasam-asam ito. Pinagtrabaho, pinagdasal. Masayang Lisa? Okay. Bongbong Marcos, nalulungkot daw siya kasi 36 years daw nilang pinagdasal, inaasam-asam, no? So, mga kaibigan, tignan natin, Ano ba ang kinalulungkot at kinasasama ng loob ni Amy sa kanyang kapatid na si Bongbong Marcos? Masama po ang loob ni Amy sa kanyang kapatid dahil unang-una, hindi naman nagiging tuta si PBBM sa mga Duterte. Pag sinabi ng mga Duterte na ay ibigay na natin ang West Philippine Sea, ay hayaan na lang natin kasi tubig yan, ayaw ng Pangulo. Ang ginawa ng Pangulo, ipinaglaban ang West Philippine Sea. Pangalawa, ang gusto ni Amy, ituloy ang tukang. Ayaw din ni PBBM dahil si PBBM ay naniniwala sa due process at human rights. Ang gusto ni Amy, mga kababayan, na ituloy ni PBBM yung mga ginawa ni Duterte na mga pagnanakaw. Yun bang ituloy niya yung pag-cover up sa Kibuloy?
mga kaso ni Kibuloy, dapat i-cover up, dapat ibasura, dapat makialam si PBBM, dapat hindi dapat nakakasuhan yung mga Duterte allies, dapat protektado. Yan po ang gusto ni Amy. Dismayado siya dahil hindi ginawa ni PBBM na protektahan ang mga Duterte allies. Dismayado din si Amy kasi hinayaan ni PBBM na panagutan ni Duterte ang kanyang kasalanan na crime against humanity. Dismayado din si Amy dahil hindi kasi ginawa ni PBBM na kung anong sabihin ni Duterte